Okay, magandang araw Pilipinas. Sa araw pong ito, mga minamahal ko mga kababayan, ay pag-uusapan po natin. Ito pong ito pong nangyari po dito po kay Mima Alicia. Na kung saan po mga minamahal ko mga kababayan ay talagang kaawa-awa po ang kanyang sinapit. Lalong-lalo na po babae pa siya, no? Ako talagang nagtataka lang kasi hindi ko alam pero siguro talagang tinamaan talaga ng kurikong o tinamaan ng kademonyuhan ng utak nito pong mga nag-utos na ipapatay ito pong si Mima Alicia. Siguro hindi nila matanggap dahil nga tulad ng sinabi ko, pagdating po sa mga inilalabas na mga video o ina-upload ni Mima ay talagang sapul na sapul po kasi ito pong si Vice President Sara Duterte maging yung kanyang mga kaalyado. Kapag si Mima kasi ang nagsalita, talagang walang preno-preno din. Nakala mo 'di ba? Pero bagamat ganun ang kanyang estilo, totoo naman po kasi yung kanya pong mga pinagsasabi din. No, totoo at walang labis, walang kulang naman. 'Di ba? Ngayon, mga minamahal ko mga kababayan, eto sumisingit na naman po ito pong mga DDS. At yung iba sa kanila, kung ano-anong sinasabi para lamang lituhin ang taong bayan. Yung iba nagsasabi na kaya daw pinatay etong si Mima Alicia dahil nagkaroon daw ng onsihan sa bayaran. O hindi ko alam kung bayad ba sa pagiging vlogger niya para ipagtanggol si PBBM. Pero para po sa akin mga minamahal ko mga kababayan, hindi po totoo yun. Dalo ng una, kung talagang nagbabayad po si PBBM ng mga vlogger, dapat noon pa man isa na ako sa nabayaran nila. 'Di ba? Isa na ako. Malamang hindi ako nagtitiis dito. Malamang may pambili ako ng kung ano-ano at 'di ba? So, para sa akin ako mismo makakapagsabi na si PBBM po ay hindi po nagbabayad ng mga vlogger. Kaya malabong mangyari na kaya siya pinatay dahil sa onsihan. Hindi naman po siya si Maharlika. Hindi naman po yung mga DDS ay katulad po hindi naman po yung mga vlogger ni PBBM hindi po katulad ng mga DDS vlogger. Katulad po ni Bayadbay, Butch Bully, ni Boss Dada TV at iba pa. Lalong-lalo na itong si Maharlika. Hindi naman po ganoon ang mga vlogger ni PBBM. Kami po ay voluntaryo na nakikipaglaban para po sa kanya. Ngayon, kung meron pong mga Pilipino na maaawa sa amin, halimbawa, siguro karapatan naman namin na tanggapin kung ano man ang ibibigay sa amin ng aming mga subscribers, ng aming mga taga-subaybay, siguro naman hindi naman masamang tanggapin namin yon, 'di ba? Pero sa katunayan, ako sa totoo lang, noong umpisa pa lang, nung tayo po ay talagang lumabas noon sa social media, pinagtangkaan din po ako na bayaran sa kabila, panahon pa ni Arnie Tevez nung tinitira ko po siya. Nung panahon pa lang na yun, tayo po'y binabayaran na para lamang lumipat sa kanila pero never po nating tinanggap. Dahil para po sa akin, aanhin mo naman yung pera kung ang pinaglalaban mo namang tao ay taong nang aapi ng mga maralita, no? So ngayon, malabo pong mangyari na ito pong si Mima Alicia ay pinatay dahil sa onsihan. Ngayon, yung iba naman nagsasabi kaya daw siya pinatay dahil baka merong kumbaga sa malalim na galit itong kanyang live-in partner, maging yung kanyang pamilya ng kanyang live-in partner. Dahil kung maalala nga po ninyo, nag-vlog po itong si Mima Alicia tungkol sa ginawa sa kanya ng kanyang boyfriend na kung saan binugbog siya. So 'di ba, nag-vlog pa nga siya noon at siyempre inilabas din niya yung katotohanan na itong ang pamilya ng kanyang kalibin ay nangutang sa kanya ng mahigit 100,000, 'di ba? So ngayon, yun ang gustong igiit o gustong ipalitaw nitong mga DDS para hindi lumabas
yung katotohanan na ang pumatay dito kay Mima Alicia o ang nagpapatay sa kanya ay ang mga Duterte. Ngayon, mga minamahal ko mga kababayan, meron ding isa, meron silang isinisingit na isa na ang nagpapatay daw dito, posibleng nagpapatay, ito pong si Dado Clemente, na kung saan isang taong wala pong kredibilidad, isang taong tinalikuran ng kanyang pagiging sundalo. Kaya kung sinasabing tinalikuran, awol po kasi yan. Kumbaga sa kaya po nag-awol yan, natakot yata sa gera. Ngayon, nagtatapang-tapangan, ito pong si Clemente, itong si Dado, na kung saan parang isang taong baliw na nandoon sa Quiapo, paikot-ikot at nangihingi ng piso. Ngayon, ang ginagawa po nilang basihan ay yung mga banta po ni Dado Clemente. Ngayon, mga minamahal ko mga kababayan, base po sa aking pag-iimbestiga, no? Hindi ko sinasabing hindi si Dado. Pero pansin ko lang kasi tayo po ay nagtanong-tanong sa ating mga kakilala, kaibigan. Mismo si Mima Alicia po ang nagsabi na hindi siya natatakot kay Dado Clemente dahil ano naman ang kakayahan niyan. Tama naman po si Mima Alicia. Wala pong kakayahan itong si Dado. Gusto lang niyang manakot. Gusto lang po niyang takutin itong si Mima Alicia para nang sa ganon tumigil siya sa pagtatanggol sa administrasyon. No? Sa totoo lang, pambili nga ng gamot, pambili ng nito ni Dado Clemente, hindi po siya makabili halos. Kaya nga, napilitan itong mag-vlog na mag-vlog, baka sakaling sa pamamagitan ng kanyang pagsipsip sa mga Duterte, kumita siya ng malaki. 'Di ba? May pantustos siya sa kanyang pang-araw-araw na nagamutan. Ngayon, mga minamahal ko mga kababayan, itong masaklap dito. Meron pong nakarating sa akin na impormasyon na talagang ang nagpapatay nga po dito kay Mima Alicia ay talagang itong ang mga Duterte, lalong-lalo na itong si Vice President Sara Duterte. Ang tanong, sino ba? Kaninong grupo ba yung pumatay? Hindi po yun kay Dado Clemente. Yun po ay mismong private army po nitong mga Duterte ang pumatay dito po kay Mima Alicia. Ngayon, ang kawawa po dito, ito pong si Dado Clemente. Kasi ginamit po, sinamantala talaga ni Vice President Sara Duterte yung pagkakataon na itong si Dado ay nagbanta na susunugin yung pamilya ni Mima Alicia at yung iba pang mga vloggers. 'Di ba? Ngayon, ang kawawa dito, ito sinasabi ko sa inyo. Pagdating ng panahon, pagkadesperado na itong mga Duterte, kahit yung mga kakampi niya, ilalaglag niya o gagamitin niya para sa sarili niyang interes. Ngayon, na namatay si Mima Alicia, number 1 talaga na ilalagay sa listahan ng mga investigador o ng kapulisan, maging ng NBI, kung sino man na mag-iimbestiga patungkol sa pagkamatay nito ni Mima Alicia. Malamang number 1 po talaga na na iimbestigahan dito ay walang iba kundi itong si Dado Clemente. Ngayon, ang totoo lang, para sa akin, ginamit po yan, yung banta na yan, ginamit ni Vice President Sara Duterte para si Dado Clemente ang managot. Si Dado Clemente ang maimbestigahan. Ngayon, sigurado ko, nanginginig na sa takot etong si Dado Clemente dahil alam niya sa sarili niya na sa lahat ng vlogger, siya lang ang nagbanta ng ganun kagrabe. Ganun kagrabe. Alam niyo ba kung ano yung banta na sinabi niya? Eto, panoorin po natin mga minamahal ko mga kababayan. Ang suggestion sa akin ng mga commander, patayin na lang natin yung mga yan. Pag umikot ang kulong, patayin na lang natin. So yun, napakalinaw po mga minamahal ko mga kababayan. Narinig nyo naman po siguro ng malinaw. Susunugin, pagpapapatayin. Yan ang plano at sinabi nito ni Dado Clemente. Ngayon, dahil nga sa siguro hindi na makayanan ni Vice President Sara Duterte yung mga nilalahad na katotohanan nitong ni Mima Alicia, so pinapatay niya ito. Ngayon, hindi niya na inisip, hindi niya na sinaalang-alang na baka
masira itong si Dado Clemente. Ngayon, ano naman pala ang pakialam ni Vice President Sara Duterte kay Dado Clemente? Ha? Kung sa mga kabataan nga wala siyang pakialam kung pakainin niya ng panis o bulok-bulok yung mga estudyante sa DepEd. Dito pa kaya kay Dado na ilang taon na lang naman, ilang oras uuurin na tong taong ito. Mga minamahal ko mga kababayan. Ngayon, malamang talagang ilalaglag po ito ng mga Duterte. Para nang sa ganon, hindi sa mga Duterte masisi yung pagkamatay po nitong ni Mima Alicia. Siyempre, alangan namang umamin itong si Vice President Sara Duterte. Oo, tao ko yung inutusan ko para ipapatay itong si Mima Alicia. Kasi masyado na ako nasasaktan doon sa mga sinasabi niya. Masyado na ako natatamaan, masyado na nagiging tinik o hadlang sa aking pangaakit sa mga Pilipino itong si Mima Alicia. Hindi naman niya sasabihin, oo, tao ko yun. Natural, maghahanap yan ng isang tao na kung saan mababaksakan ng sisi. So sa nangyaring ito, mga minamahal ko mga kababayan, malamang baka nga makipagtulungan pa itong mga Duterte para madiin itong si Dado Clemente. Ngayon, Dado Clemente, ito naman ang masasabi ko ngayon sa iyo. Dumating na yung karma na kung saan talagang sisigaw ka talaga ng Diyos ko po. Dahil ikaw talaga ang pangunahing suspect, wala nang iba. Ikaw ang number 1 iimbestigahan ng mga kapulisan. Ngayon mo ituro yung mga intel na sinasabi mo, yung mga grupo mo. Yan problema nito mga kababayan, baka magtago na rin itong si Dado Clemente. O kaya naman mismo ang mga Duterte ang magtago sa kanya at pagkatapos ililigpit din tong taong ito. Kasi baka kumanta pa ito, baka maging sagabal pa sa mga plano nitong mga Duterte. Hindi malabong mangyari yan, mga minamahal ko mga kababayan. Si Bantag nga hindi na makita Ang pagkakaalam ko, bandang huli, nung bago talaga nawala sa isipan ng mga Pilipino, itong si Bantag, last niyang nakita doon mismo sa balwarte ng mga Duterte. Malamang, wala na si Bantag o baka inuuod na. Mga minamahal ko mga kababayan. Ito yung sinasabi ko sa inyo. Kaya nga itong si Las Cañas, maging itong si Matabato, talagang habang maaga pa ay nagsiaklas na. Dahil alam nila na itong mga Duterteng ito, pagkatapos kang gamitin ng mga ito, pagkatapos kang pakinabangan ng mga yan, wala ka ng silbi para sa kanila. Pwede ka na nilang i-dispatcha. Yan ang ugali ng mga taong sanay sa pamumuhay bilang isang sindikato. Ngayon, Dado Clemente, ngayon nilabas ang tapang mo. Ngayon, aminin mo kung talagang matapang ka. Sabi mo, di ba? Papatayin, susunugin. Ngayon, tignan natin kung ano ang magiging mo. Aminin mo. Kung talagang mahal na mahal mo si Vice President Sara Duterte, handa ka mamatay para sa mga Duterte, akuin mo. Yan naman ang gusto mo, di ba? Ang maging sikat sa mga DDS. Ngayon, itong mga DDS na walang puso, mga walang atay, walang bituka, walang kaluluwa, abay halatang halata sa kanilang mga message, sa kanilang mga comments. Halatang halata na tuwang-tuwa sila dahil yung kapwa natin vlogger ay pinatay ng kanilang poon. Samantalang yung kanilang mga ka-DDS vlogger ay buhay na buhay. Kahit ba binabalahura, pinagbabantaan, ginagawa ng kung ano-anong istorya, itong ating mahal na Pangulo. Pero yung ating kababayan na nagsasalita lang ng katotohanan, patay. No? Ngayon, kayo mga DDS, wag kayong magsaya. Dahil tulad ng sinabi ko, kung paanong nagwakas ang kahayupan ng poon ninyo, magwawakas din lahat ng kahayupan, katarantaduhan, kademonyuhan ni Vice President Sara Duterte maging ng kanyang mga kaalyado. Meron pang nagsabi sa akin, ihahabol ko lang, na itong nagtumba kay Mima Alicia,
Bagamat tao ito ni Vice President Sara Duterte, ito po ay membro ng isang kultong reliyon. Ito po yung kultong reliyon na kung saan yung reliyon na ito ay sungayan. O alam nyo na siguro kung sino yan. Wala namang ibang kultong reliyon na sungayan na mahilig makisawsaw, makisali sa usapin ng politika. Alam nyo na siguro kung sino yon. Diba, maalala ninyo? Inamin mismo ni Garma nung panahon na nagpapatay si Rodrigo Roa Duterte ng 30,000 katao sa buong Pilipinas, ang kinuha niya membro ng isang kultong sungayan. Kaya yung pumatay dito kay Mima Alicia, base po sa nagbato sa atin ng impormasyon, may posibilidad na membro ng iglesyang sungayan. No? Kayong mga iglesyang sungayan, maliban lang doon sa mga totoong iglesia ni Kristo. Kayong mga iglesyang sungayan, hindi ka man dito mapanagot sa Pilipinas dahil meron kang bossing amo o sino ba yung mga yan, natitiyak ko pagdating doon sa kabilang buhay, hindi mo malulusutan at hindi ka maliligtas na mga puon mo na katulad mo ding may sungay na malademonyo ang kaluluwa o ang budhi. Ngayon, abangan natin, tignan natin kung anong sasabihin nito ni Dado Clemente. Tignan natin kung ganun pa rin ba siya katapang gayong siya ang unang iimbestigahan patungkol sa pagkamatay ni Mima Alicia. So muli po, tulad po ng sinasabi ng iyong lingkod, mabuhay po ang ating inang bayan. Mabuhay po nagmamahal sa ating inang bayan. Maraming salamat po.